Habang mabilis na tumakbo si Leon papunta sa kanilang bahay ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung siya raw ba ay tao o halimaw. At sa kasalukuyan na oras ay makikita ang ina ni Leon na siya ay tumingin sa kanyang anak na inatake ni Herman. Samantalang itong si Herman ay nakatingin lang kay Leon at kanya pa rin itinutok ang kanyang espada. Doon ay tinanong ni Leon si Herman na kung ano raw bang gusto niyang anyo na kanyang lilikhain upang siya ay mamuhay ng mapayapa. Gusto raw ba nila na siya ay maging ganap na tao? Kung mayroon lang paraan upang maging perpekto siyang tao ay kanya itong gagawin. Nang narinig ni Leona ang mga binanggit ni Leon ay masyado siyang nabigla na hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sumagot si Herman kay Leon na hindi na raw niya kinakailangan na maging ganap na tao, at pagkatapos nito ay kanyang kakausapin ang kanyang mga alagad kung bakit nakarating pa dito ang katulad niyang ogre. Siya ay saglit lang naging curious kung paano ba mag-isip ang isang halimaw, hanggang doon lang ang kanyang gagawin at wala nang iba pa. Ngunit kanyang tinitiyak na siya na isang halimaw ay mamamatay sa harapan ng kanyang ina. Kasunod nito ay muli na namang inatake ni Herman si Leon, at sinabi din ni Herman na sa pamamagitan raw ng pagpatay sa kanya ay mapipilitan ang prinsesa na sumama sa kanya. Habang papalapit na ang atake ni Herman ay nananatili pa rin na hindi makagalaw itong si Leon, at seryoso niyang sinabi kay Herman na hindi raw siya papayag na kanyang kunin ang kanyang ina. Hindi raw niya siya bibigyan ng daanan para lang magtagumpay siya sa kanyang binabalak. Dahil dito ay naging seryoso si Herman na hindi maalis ang kanyang tingin kay Leon. At kanya pa itong minumura, saan raw ba ito kumuha ng tapang na pigilan siya? Sa gitna ng tensyon ay makikita naman itong si Leona na nahihirapan na siyang makatayo, samantalang itong si Tilok ay napamura na lang siya, dahil masyado raw maikli ang pasensya ng lahat ng tao na mayroong kapangyarihan na sword aura. At biglang ngumiti si Tilok na tila ba mayroon siyang naisip na hindi kaaya-aya. Kasunod nito ay makikita si Leon na tumalon ng mataas upang sa kagubatan siya makapag-isip ng plano kung paano niya matatalo ang grupo ni Herman. Sa kanyang pag-alis ay suot-suot niya ang kwintas na mayroong kakayahan na kontrolin ang kanyang sarili para hindi siya mawalan ng sariling katinoan. Naisip din ni Leon na sa ngayon ay ang tangi raw niyang magagawa ay maghanap ng paraan upang hindi makuha ang kanyang ina. Samantalang itong si Herman ay umaapaw sa buong katawan ang maraming aura na kanyang pinapanood si Leon na mabilis na tumakas papunta sa kagubatan. Mapapansin sa kanyang mga mata na hindi niya nagustuhan ang mabilis na pagtakas ni Leon. Doon ay hinawakan niya ng mahigpit ang sibat sa kanyang tagiliran, at kasunod nito ay kanya itong inangat na ipinagtataka naman ni Tilok ang ginawang hakbang ni Herman. Mapapansin din sa sibat na hawak-hawak ni Herman na dumadaloy dito ang maraming mana. Kasunod nito ay hinanda na ni Herman ang kanyang sarili upang kanyang puntiryahin si Leon na tumakbo doon sa kagubatan. Makikita sa mga mata ni Herman na ito ay nagliwanag na parabang nakikita niya si Leon kahit gaano pa ito kalayo. Doon ay pinakawalan na ni Herman ang kanyang sibat na hawak-hawak upang kanyang patamaan si Leon. Kahit hindi niya tanaw si Leon ay mapapansin na ang sibat na pinakawalan ni Herman ay dumiretso kung saan ang kinaroroonan ni Leon. Makikita sa labas ng bahay na ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog, maging sa loob ng kagubatan ay abot tanaw ang sibat ni Herman na hinahabol si Leon. Nang nakita ito ng tatlong mga knight ay nakaramdam sila ng pagkabahala, at agad nilang nalaman na ang kanilang Lord Herman na ang kusang kumilos. At lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong knight dahil ang mapangahas daw na ogre ay ginalit ang kanilang Panginoon. Bagamat hindi angkop sa pagiging sword expert ang kanilang Lord Herman ay palagi siyang mayroong dalang sibat dahil sa kanyang pagiging praktikal. Isa itong sandata na madalas hamakin dahil itinuturing itong sandata ng mga magsasaka. Gayunpaman, hindi ito kailanman minaliit ng kanilang Lord Herman, ang bisa ng sibat bilang sandata ay angkop sa paghunting, sinadya pa nga ng kanyang Lord Herman na baguhin ang kanyang sibat upang gamitin sa paghunting ng mga orc, subalit nakalaan lang ito na gamitin para sa mga malubhang natatanging sitwasyon. Kaya malinaw na lubos na ginalit ng mapangahas na batang ogre ang kanilang Lord Herman. Sabay sinigawan ng knight ang dalawa niyang kasama, kung nakita raw ba nila yon, sa nangyari ngayon ay kanilang nakumpirma kung saan ang lokasyon ng kanilang Lord Herman, marahil mayroong nangyaring aberya kaya dapat na silang kumilos sa pinakamabilis na paraan. Nagsalita naman ng isang knight sa kanyang kasama na lubhang mapanganib ang kanyang binabalak, kung kikilos sila ng walang pag-iingat at mamataan sila ng mga halimaw na aktibo sa gabi ay tiyak sila ay mapapahamak. Sumagot ang isang knight na kung anong walang ingat na kanyang pinagsasabi, dahil sa ngayon ay natalo na sila ng isang ogre,
ang dapat nilang ikapangamba ngayon ay hindi ang mga halimaw, kung hindi ang galit ng kanilang Lord Herman. Dapat na silang magmadali kung hindi ay huli na ang lahat para sa kanila. Matapos mag-usap ang tatlo ay tumakbo na nga sila ng sobrang bilis, upang puntahan ang kanilang Lord Herman. Samantalang itong si Leon ay ibinuhos din niya ang kanyang bilis upang makatakas sa banta ni Herman at upang makapag-isip din siya ng magandang plano kung paano niya matatalo si Herman. Sa ngayon ay hindi raw siya maari makipaglaban kay Herman dahil umiipekto pa sa kanyang katawan ang lason na tumama sa kanya kanina. Ang kasalukuyan niyang nararamdaman ngayon ay parang nagmamanhid ang buo niyang katawan, kaya niya ito ginawa dahil ito ang sinasabi ng kanyang katawan. Sa kabila ng pagtakbo ni Leon ay wala siyang kaalam-alam na sa kanya palang likod ay nakasunod sa kanya ang sibat na pinakawalan ni Herman. Nang paglingon ni Leon sa kanyang likod ay laking gulat niya sa kanyang nakita, dahil nakita niya na ang sibat na humahabol sa kanya ay kumikislap ang liwanag. Kasunod nito ay sa hindi inaasahan ni Leon dahil tumama sa kanyang katawan ang sibat ni Herman. Makikita si Leon na siya ay napatigil sa kanyang pagtalon para makatakas. Sa labas naman ng bakod ng village kung saan mapapansin dito ang bakas ng nakaraang digmaan sa mga orc. Abot tanaw sa village ang malaking usok dulot ng sibat na tumama kay Leon. Nang nakita ito ng village chief ay inaakala nila na ang may gawa nito ay si Leona. Sinabi pa ng village chief sa kanyang mga kasama na ang pinanggalingan raw ng usok ay hindi lang nagmula sa pagluluto ni Leona, nagtataka raw siya kung mayroon raw bang nangyari dahil kanina pa masyadong tahimik ang kagubatan. Ayon din ng lalaki na may dilaw na buhok na magkakagulo kung malaman ng iba ang tunay na pinagmula ni Leon, dapat raw nilang bigyan ng babala sila Leon na sila ay mag-ingat upang hindi madamay ang kanilang village. Sumagot ang village chief na maaring nakataya dito ang buhay ng mag-ina, dapat raw ba silang tumayo na lang at panoorin ang nangyayari, kahit papaano ay kinakailangan nilang tingnan kung ano ba talaga ang nangyari. Nagdadalawang isip naman ang kasama ng village chief dahil sa ngayon ay magkasama si Leon at Leona. Kung mayroong problema na hindi kayang resolbahin ni Leon ay wala na silang magagawa. Nagtanong naman ang village chief sa kanyang kasama na kung ang ibig raw ba niyang sabihin ay wala na silang maaring gawin sa ganitong sitwasyon, o kanyang sinasabi na dapat nilang unahin ang kaligtasan ng kanilang village. Hindi raw nila ito maiintindihan pero ang tunay nilang problema ay ang kaligtasan ni Leona, ito ang pinakamalaking banta sa kanilang village. Dagdag pa ng village chief sa mga bantay ng tarangkahan ng nayon na kung hindi raw sila sumang-ayon sa kanyang kagustuhan na gumawa ng hakbang para mayroong maitulong kay Leona ay wala na siyang magagawa, kusa na lang siyang kikilos mag-isa para tumulong. Nang naglakad na papaalis ang village chief upang pumunta sa bahay nila Leon ay walang ibang nagawa ang mga bantay ng gate kung hindi sundan ng village chief bitbit ang kanilang mga sandata. Sa kabilang banda, dito ay mabilis na tumakbo ang tatlong mga knight upang tumungo kay Herman. Ang bawat mga halimaw na kanilang madadaanan sa kagubatan ay nag-ambala dulot ng ingay ng kanilang pagtakbo. Nang nakarating na ang tatlo sa harapan ng bahay nila Leon ay doon nakita nila si Herman na tahimik na nakatayo mag-isa. At nang dumating na sila sa harapan ni Herman ay agad na lumuhad ang tatlo na humihingi ng paumanhin dahil sila ay nabigo. Pero hindi pa rin nagsalita si Herman, bagkus kanya lang tiningnan ang tatlong mga knight sa kanyang harapan. Doon ay nagsalita sa kanilang tatlo si Herman, kahit bago pa raw ang kanilang pagkabigo ay nahuli na sila ng ilang hakbang. Humingi ng paumanhin ng isang knight kay Herman, kanila raw inaamin ng walang pagduda ang kanilang pagkakamali. Dahil dito nagtanong sa tatlo si Herman na kung dapat raw ba niya itong ituring ang mali nilang nagawa bilang pang-iinsulto. Sumagot ang knight na kanyang inamin kay Herman na sila raw ay kumilos kanina ng walang pag-ingat. Paliwanag pa niya na bagamat likas ng matalino ang mga ogre, sila ay namuhay sa pamamagitan ng kanilang instinct at hindi kailanman pinamunuan ang kanilang katwiran, pero ang isang iyon ay bukod sa taglay ang likas na katangian ng isang ogre ay nagkamit pa ito ng talino na katulad nilang mga tao. Sa mga narinig ni Herman ay hindi niya nagustuhan ang mga lumalabas sa bibig ng kanyang alagad, kaya nanginginig ang katawan nitong knight, at kanyang sinabi na sila raw ay ang pawang kamay at paa ng kamahalan na kumikilos para sa kanya. Matapos magsalita ang knight na alagad ni Herman ay kanyang hinihintay kung ano ang ibibigay na parusa ng kanyang kamahalan. Tanong pa ni Herman sa kanyang mga alagad na kung ang praktikal lang raw ang pag-uusapan ay maaari pa ba niyang iligtas ang kanilang mga buhay, dapat iabot raw nila ang kanilang mga kamay nang hindi humahawak ng espada. Ngunit nang ibibigay na sana ni Herman ang kanyang parusa sa tatlo niyang alagad ay natuon ang kanyang pansin sa unahan dahil mayroon siyang narinig.
Iyon ay walang iba kung hindi ang village chief at ang mga bantay ng tarangkahan na sumama sa kanya. Dahil dito ay seryoso na tumingin si Herman sa mga tao na dumating at nagtataka na kung sino raw ba ito. Maging ang knight na alagad ni Herman ay natuon din ang kanyang pansin sa mga taga-village na biglang dumating. Kaya hindi mapigilan ni Herman ang ngumiti dahil mayroon na raw siyang naisip upang kusa nang lumapit sa kanya ang kalahating ogre. Hindi raw talaga niya inaasahan na dumating sa tamang oras ang kanyang gagawing sangkap para sa paghunting. Doon ay sinigawan ng lalaki na may dilaw na buhok si Herman na kung ano ang kanilang pakay, ngunit agad lang siyang pinatahimik ng isa pa niyang kasama sa likod. Ang village chief nang malinaw niyang nakita ang pagmumukha ni Herman ay agad niya itong nakilala, kaya nakaramdam siya ng matinding takot. Naalala din ng village chief ang kanyang nakaraan noong panahon na kinausap siya ng kanyang anak. Doon ay pinayuhan ng village chief ang kanyang anak na ang pagrebelde sa isang Panginoon ay hindi kailanman nauuwi sa mabuti. Pero hindi nagustuhan ng kanyang anak ang kanyang ipinayo dahil 70% na ang buwis, mamamatay na sila sa gutom, patuloy lang nilang binubulsa ang lahat gamit ang kung ano-anong nakakatawang palusot. Tanong naman ng village chief sa kanyang anak na kung iyon lang raw ba ang kanyang dahilan, gusto raw ba niyang matulad sa ibang magsasaka na ibinitay sa harap ng plaza. Ipinaalala din ng village chief sa kanyang anak kung gaano ka nakakaawa ang mga magsasaka na ibinitay doon sa kalapit na plaza. Dagdag pa ng village chief sa kanyang anak na bago nangyari ang pagbitay ay kinaladkad ang bunsong anak ng magsasaka upang magsilbi buong gabi. At doon lang din niya nalaman na mayroon pala silang relasyon ng bunsong anak ng magsasaka na binitay sa plaza. Ang dahilan kung bakit namatay ang babae na iyon ay nang dahil sa kanya. Siya ang nag-udyok sa babae na tumakas. Akala raw ba ng kanyang anak na hindi niya alam ang lahat? Kapag patuloy raw na mangingibabaw ang sama ng loob ng kanyang anak ay tiyak mauuwi lang siya sa panganib, nakahanda na raw ba ang kanyang anak na siya ay mamatay? Sa tanong ng village chief sa kanyang anak ay humingi lang ng patawad ang kanyang anak dahil buo na ang kanyang desisyon. Lumipas ang ilang mga araw ay pinangunahan ng anak ng village chief ang pagrebelde laban sa Panginoon ng teritoryo. Kanilang nilabanan ang mga sundalo na nakabantay sa kastilyo ng Panginoon. Sa kabila ng madugong labanan ay ang pinagtataka ng lahat ay patuloy pa rin na tahimik ang Panginoon ng teritoryo. Ngunit sa hindi inaasahan mayroong 3 individual ang lumabas galing sa loob ng kastilyo ng Panginoon. Ito ay walang iba kung hindi si Herman at kanyang itinutok ang kanyang espada sa mga magsasaka na naglakas ng loob na magrebelde sa Panginoon na kanyang pinagsisilbihan. Kasunod nito ay hinampas ni Herman ang kanyang espada sa lupa na binabalutan ng mana. Dahil dito ay halos hindi makagalaw ang mga magsasaka sa kanilang nakita. Kahit gustuhin pa nilang tumakbo ay huli na ang lahat dahil wala na silang oras upang tumakas. Makikita na ang bawat magsasaka na tinamaan ng atake ni Herman ay naputol ang kanilang mga katawan na ikinabigla naman ng ibang nakaligtas na magsasaka. Pero kahit alam ng anak ng village chief na wala talaga silang kalaban-laban sa isang knight ay mas nangingibabaw pa rin sa kanyang kalooban na magrebelde laban sa Panginoon ng teritoryo. At lumipas ang kinabukasan ay pinanood ng mga tao ang nakabitay sa tapat ng plaza. Iyon ay walang iba kung hindi ang anak ng village chief na walang awa na ibinitay sa harap ng maraming tao. Makikita ito na duguan at wala ng buhay. Ang village chief na pinapanood ang sinapit ng kanyang anak ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang manood. Ngunit ang Panginoon na tila walang pakialam ay hinayaan lang ang village chief na manatili sa kanyang posisyon bilang quartermaster, kahit alam ng Panginoon na ang anak ng village chief ang nanguna sa pagrebelde. Noong panahon na nakatanggap ng balita ang village chief na mayroong binabalak sa kanya ang Panginoon ng teritoryo ay agad siyang tumakas. Hindi din niya makakalimutan ang mukha ng mga knight na pumatay sa kanyang anak. Iyon ang nag-iisang takot na hindi malilimutan ng village chief sa tuwing kanyang naalala ang 3 mga knight na pinamumunuan ni Herman.